Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:01. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon. Yari ang mga headliners buwas ng gintipon sa hulot balitaan sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo sa mga Biyernes, April 10, 2026. Ako si Bing Pabiona, kagyari ang mga headline. Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nagsiling nga gilayon nga naghulag ang gobyerno matapos nga mabatian ang mga reklamo sa commuters kag mga tsuper. Subsidiya kag buhin sa pliti patuman sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. batok sa oil price hike. Department of Energy ginkilala ang mga pulisa sang Iloilo City Government kag more power. Duha ka banwa sa Iloilo nagdeklarar sang state of calamity bangod sang nagapadayon nga energy emergency. Department of Social Welfare and Development Negros Island Region padayon ang pagpanagtag sang 5,000 nga cash relief assistance sa mga tricycle driver. Department of Agrarian Reform Negros Island Region naglunsar sang Padyak to Work Initiative. Mga empleyado ginahaylo nga magbike pakadto sa ila opisina. Presyo kag supply sang basic goods sa copies nagapabilin nga estable. Iloilo Lone District Representative Jam Baronda nagsulat sa TNVS nga buhinan ang ila commissions agod nga mabuligan ng drivers sa tunga sang energy emergency. Mga empleyado sang Panguluhan Lokal sang Iloilo kag lokal nga opisyal nagupod sa mangrove planting activities sa Barotac Viejo sa pagmarka sang ika-125 nga semana sang Iloilo. National Commission for Senior Citizen Regional Director Rara Ganzon ginpangunahan ang pagpanagtag sang cash assistance sa mga centenarian sa syudad sang Iloilo. Masobra, isa ka gatos ka octogenarian kag
nonagenarian sa Pasay City ang nakabaton sang cash gift gikan sa National Commission for Senior Citizen Region 6. Pulis na tiruhan patay sang suspetsado sa buy-bust operation sa siyudad sang Bacolod. Sa kaundan sang mga headline, Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nagsiling nga gilayon nga naghulag ang gobyerno matapos mabatian ang mga reklamo sang commuters kag mga tsuper. Yari ang iya mensahe. Mga kababayan, nagpulong muli ang Uplift Committee upang talakayin ang pinakahuling development na nangyari sa Middle East, pati na ang mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Kaya naman, simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga commuter, may kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. Ipapatupad ito sa buong bansa. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUB, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Ang Service Contracting Program ay ipapatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang ating mga kababayan kahit hindi sa rush hour. Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Patuloy ang biyahe, patuloy ang hanap buhay. Hindi pa tayo titigil doon. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may isang layunin lamang, maprotektahan ang Pilipino. Maraming salamat po. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May kang tanan sa ni patuman sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tikang sang gobyerno para masabat ang epekto dala sang tensyon sa Middle East kag pagsak asang presyo sang krudo. Ginahatagan pagtamod nga ang tag sa kadesisyon mayara sang tinutuyo. Ang maamligan ang mga Pilipino kag pabilin nga matawhay ang lakat sang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Tinutuyo sa mga tikang nga tapnaon ang pagsaka sang pagkaon, pagkagiban pa nga nagapanguna nga balaklon paagi sa pagkontrol sa gasto sa transportasyon. Ang Service Contracting Program nga mag-umpisa sa April 15, may bulig sa operators or drivers, bayaran sang DOTR ang magaupod sa 40 pesos tubtob 100 pesos kada kilometro bilang gikan ini sa plete. Mayara sang hindi magdubo sa 20% ka diskwento sa plete. Nakatutok man ang mga rota sa mga bus routes kag mga lugar nga may koneksyon sa tren. Ipatuman nini kada off-peak hours para masigurado nga may masakyan gihapon ng mga tawo bisan hindi rush hour. Yara sa 50,000 PUVs, 1,000 operators kag 15 million ka mga pasahero sa bilog nga pungsod.
Magagamit ang GPS monitoring para masiguro ang maayo nga serbisyo kag aktwal nga biyahe. Ang fuel subsidy kag rollout magpatuman sang 10 pesos nga buhin kada litro para sa PUVs. Tubtob 150 liters kada semana sa sulod sang 3 ka bulan. Mag-aumpisa ini sa NCR sa sunod nga semana, particular sa Commonwealth area, bago palaparon sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote A, Bonifacio, Rizal, Marcos Highway sa ulihi sa Bilog nga pungsod. Ang mga DOE approved gasoline stations lang iniipatuman para mapatod nga hindi maabuso kag magakadto sa husto nga pondo. Radyo Pilipinas News. Duha ka mga banwa sa Iloilo nagdeklarar ang state of calamity bangod sang nagapadayon nga energy emergency. Yari ang report ni Hope Torrichante. Nagsulat si House Deputy Majority Leader kag Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda sa mga kumpanya. Samtang, ginkumpirmar ni Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Emergency Operations Center Chief Hernan Sarasa nga may duha ka banwa sa probinsya sang Iloilo ang nagdeklarar sang state of calamity bangod sang nagapadayon nga energy emergency. Ini ang mga banwa sang New Lucena kag Ahoy. Ginpahayag ni PDRRMO EOIC Chief nga may mga ginahulat nga datos sang provincial government halin sa mga banwa nga basihan naman sang sangguniang panalawigan sa posibilidad sang deklarasyon man sa state of calamity sa bilog nga Iloilo. Samtang ginapangabay naman ni Ahoy Mayor Loida Espinosa ang mga pumuluyo nga magbuylog sa pagginot sang enerhiya kagatong. Pahayag sang alkalde, importante ang pagbinuligay sang tanan para malampuwasan ang krisis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Social Welfare and Development nagapadayon sa pagpanagtag sang 5,000 nga cash relief assistance sa mga tricycle driver. Ang pagpanagtag nga 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga tricycle nga wala pa nagka-claim sang ila siniya nga assistance. Nag-release ang personnel sang DSWD NIR sa Bacolod City. Isa ang Bacolod sa gintumod nga paying venues sang NIR para sa pilot implementation sang CRA sa rehiyon. As of April 10, yara sa 30,029 ka benepisyaryo sa 34,977 nga target ang nakabaton sang kabugusan nga 152,400,000 pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga ginlunsar sa Department of Agrarian Reform Negros Island Region ang ila Pajak to Work initiative. Ang ini nga programa isa kadugang nga tikang sang regional nga opisina bilang pagsuporta sa panawagon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga magtipid o magkinot sa kuryente. Sa idalom sang programa ginahaylo sang ahensya ang mga opisyal kag personnel sini nga magamit sang bisikleta o kon bisan ano nga non-motorized transport sa ila pagbiyahe padulong kag pagpauli halin sa opisina sang Marso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga estable ang presyo kag supply sa mga basic necessities and prime commodities sa kapis. Inibase naman sa adlaw-adlaw nga market monitoring sang Department of Trade and Industry kapis sa 5 ka supermarket kag 17 ka grocery stores sa Rojas City. Sunod sa DTI kapis wala gihapon sang pagbago sa masobra 5 ka gatos ka stock keeping units nga ginabantayan sa probinsya. Nagpasaligman ang ahensya sa publiko nga padayon ang weekly replenishment
o kon ang pagsulod sang bago nga mga stock sa gud masiguro nga may mga supplies sang basic goods sa masunod nga duha ka bulan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsulat si House Deputy Majority Leader kag Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda sa mga kompanya sang Transport Network Vehicle Service sa pungsod nga panubuon ang ilang mga ginasukot nga komisyon agud mabuligan ang mga TNVS riders sa tunga sang nagapadayon nga energy emergency. Sa sulat nga ginpadala sang kongresista sa Grab Philippines, InDrive, Angkas, Maxim, Joyride, kag Movelt sang April 9, ginpasalamatan ni Baronda ang mga kompanya sa ila pagpaninguha nga wala sang pagabag-o sa plete sa mga pasahero sa TNVS sa tunga sang krisis. Apang iyagin pahayag nga ang linibo ka mga TNVS rider ang nagaabaga sang mabugat nga epekto sang energy emergency. Ginapanawagan ni Baronda ang corporate social responsibility sa mga kompanya kag nagsiling nga ang temporaryo nga pagpanubos ng komisyon makabulig sa mga drivers nga madugangan ang ilang mga income kag ginapauli sa pang-adlaw-adlaw. Ang komisyon amo ang porsyento nga ginakuha sang kompanya sa kada order o kun kada plete. Suno kay Baronda, dako ang mangin bulig sini sa TNVS drivers nga lubos man nga naapektuhan sa tunga sang nagapadayon nga energy emergency bangod sa tensyon sa Middle East. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inakabig ni Energy Secretary Sharon Garin nga isa ka maayo nga ehemplo ang mga pulisa nga ginapatigayon sang Iloilo City Government sa pakigangot sa More Electric and Power Corporation bangod sulod gid lamang sang 5 ka tuig nakitaan ang dako nga pagsaka sa power demand. Suno kay Garin, pati manini sang pagsanyog nga nakabase sa pagdamo sa mga konsumidor, nagkipman ang kapasidad sang tagsa kapulian nga makabakal sang dugang appliances nagtaas sa 14%, ang demand sa kuryente sa Iloilo malayo sa 6 to 7% nga average growth sang electricity rate consumption sa iban nga duog. Sam damlag lang nagpadulong sa Department of Energy kag Energy Regulatory Commission sa Iloilo City agud ipaalinton ang programa sang gobyerno nga Expanded Lifeline Rate Program. Apang kun ipaanggid naman sa iban nga mga distribution utilities. Madugay na nga ginapatuman sang Iloilo City Government kag More Power ang Lifeline Rate Program antes pamaninigin pa butyag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa State of the Nation address sang tinalikdan nga tuig. Yara sa 6,310 ang mga benepisyaryo sa Iloilo City, sa diin 4,360 ang mga miyembro sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kun 4Ps. Sa idalom sini nga program, kutob sa mga puloy-an nga may konsumo nga manubo sa 50 kilowatt kada bulan, inahatagan sang 20% to 100% nga discount. Labi na ang yara sa idalom sang programa nga Pantawid Pamilya Pilipino Program. Magluwas sa Lifeline Rate Program, isa man ginadayaw sadto pa sang ERC ang pagpatuman sang More Power sang bill deposit refund. Sa di naglabot na sa 9.2 million pesos ang nabalik nga bill deposit sang power company sa mga konsumidor nga nagabayad on time sa ila kuryente. Nakabase naman sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers ang ining lihok. Sa diin obligado man ang distribution utility nga ibalik ang bill deposit pananglit malabot ang konsumidor ang 36 ka bulan nga pagbayad on time. Sa bayan sang More Power, wala na sini ginahulat pa ang pag-apply sang konsumidor sa refund. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pangunahan ni National Commission for Senior Citizens Western Visayas, Rara Ganson, ang pagpanagtag sang cash gift sa mga senior citizen, edad 80, 85, 90, 95, kag centenarian o kon 100 years old sa Iloilo City. Yari ang report ni Janelle Baclay.
aplikante nga gin-interview 45 ang hired on the spot sa ginhiwa In pangunahan sa National Commission for Senior Citizens Western Visayas ang pagpanagtay sang cash gift sa mga senior citizens nga nag-edad 80, 85, 90, 95 kada mga centenarian o kun 100 years old sa Iloilo City. Iniwat ang cash gift distribution sa Robinson's Haro, Iloilo City kung sa diin temprano pa nga nagpila ang mga benepisyaryo nagikan sa nagkalain-lain nga distrito sa syudad. 10,000 pesos ang ginbaton sa mga edad 80, 85, 90 kag 95 anyos, samtang 100,000 pesos naman ang nabaton sa apat ka mga centenarian o kun ng 100 years old. Ginpasalamatan sa benepisyaryo nga si Lolita Barcinilla sang Zamora City proper na nabaton nga ayuda nga suno sa iya makabuligid sa pagbakal sang pagkaon kag bulong. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay NSC Western Visayas Regional Director Rapunzel Ganzon, ginambal sini nga may masunod pa nga payout sang cash gift sa mga benepisyaryo sa Western Visayas sa bulan sang Mayo. May kabilugan nga 639 ka mga benepisyaryo nagbaton sang cash gift sa datos sang NCSC Region 6 sa idalom sang RA 11982 kon Expanded Centenarian Act. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nagbaton sang 139 o nagbaton ang 139 ka octogenarian nga kag nonagenarian sa Pasay City sang cash gift gikan sa National Commission of Senior Citizens sa ginhiwat nga payout sa City of Pasay Arena sining karon lang gipangunahan ni Regional Director Ann Rapunzel Raraganzon kag Pasay City Office of the Senior Citizens Head Elhita Fernandez ang distribution sang cash gift. Sa idalom sang Expanded Centenarians Act o kun Republic Act number 11982, ang mga eligible nga senior citizens ang nagaedad 80, 85, 90 kag 95 years old makabaton sang tig 10,000 pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagmarka sa ika-125 nga semana sang Iloilo, ang mga empleyado sang lokal nga panguluhan sang probinsya sang Iloilo kag mga lokal nga opisyal nagupod sa mangrove planting activity nga ginhiwat sa Barangay San Fernando, Barotac Viejo. Tinutuyo sini nga maamligan ang coastal communities sa munisipalidad. Kadungan sa pag-obserbar sang Earth Day sa April 22, ang inisyatiba nag-highlight kung paano ang pag-atipan sa palibot kag makahatag sang direkta nga mga benepisyo para sa mga pumuluyo ilabi na sa pagpabakod sang kinaugali nga mga depensa batok sa dalagko nga balod kag pag-anod sang baybayon. Ang pagtinguha makita man nga naghahatag sang malawig nga ganansya para sa mga mangingisda bangod ang mga mangrove naghahatag sang kinahanglanon nga mga puluyan para sa mga isda kag iban pa nga marine species nga nagasuporta sang mas malig-on nga palangabuhian. Gin-emphasize sa mga organizer nga ang aktibidad hindi lamang paagi sa pagsaulog sang makasaysayan nga milestone sa semana sang Iloilo kundi isa man kakahigayunan sa pagpalapnag sa environmental awareness and action. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga mga balita, patay ang police operative matapos matiruhan sang sospetsado sa ginpatigay o ginhiwat nga buy-bust operation sa Barangay Singkang, Bacolod City. Ang operasyon ginpatigayon sang ginpatuman sang Police Station 6 sang Bacolod City Police Office. Agod papason ang problema sang illegal nga droga sa lugar. Sa ginunsar nga operasyon, ang 32 anyos nga sospetsado nagabot sang pusil kag gintiro ang pulis nga naigo sa tuo nga paa. Ang pulis kilala nga si Police Master Sergeant Romulo Galvez, members ng Station Drug Enforcement Team gindala sa ospital apang gindeklarar nga patay bangod sang hypovolemic shock secondary to a gunshot wound. Natigayon naman ang madakpan ng suspetsado nga nakuha sa iya ang illegal nga droga, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Murder kag illegal possession of firearms ang pagatubangon niya nga kaso. Inakasubo naman sa Police Regional Office 6 Negros Island Region
ang natabo sa napatay nga pulis nga nagsakripisyo sang iya kabuhi samtang ginapatigayon ang iya trabaho. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapadayon ang jet routing activities sa Aganan flyover sa Banwa, sang Pavia, Iloilo. Yari ang report ni Janelle Baclay. Nagapadayon ang jet grouting activity sa Aganan flyover sa Banwa Pavia. Makitaan ang pagpapag-on pa sang pundasyon sang flyover kabayan sang rectification activities sang Department of Public Works and Highways matapos sinigin pedalom sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon sa tinalikdan nga bulan sang Enero subong nga tuig. Sa Marso 1 sang liwat naging padayon ang konstruksyon sang Aganan flyover matapos nga mauntat ang pag-obra sini sang halos 3 ka tuig. Matanda naging dugangan sang 229 million pesos ang pondo para sa rectification sang proyekto. Magluwas pa sa orihinal nga 802 million pesos nga budget. Target nga matapos ang konstruksyon sang Aganan flyover sa DPWH sa unang quarter sa tuig 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 45 hired on the spot sa ginhiwat nga semana sang Iloilo Job Fair. Yari ang report ni Hope Torrichante. Sa 304 ka aplikante nga gin-interview, 45 ang hired on the spot sa ginhiwat nga semana sang Iloilo Job Fair sa Casa Real de Iloilo. Sunod sa Office of the Provincial Public Employment Service Manager, 27 ka lokal nga kumpanya ang nagpasakop sa aktibidad kag nagtanyag sang mga oportunidad sa mga aplikante. Magluwas diri ginpadunggan man sa ginhiwat nga programa si Miss Janica Rose Fasonilaw, ang DMW kag OWA 2026 Likhang Kababaihan Business Plan Competition winner bangod sang iya maayo nga entrepreneurial initiative kag kontribusyon sa women empowerment. Ginpakilala man sa job fair ang iban pa nga government programs, lakip na ang Special Program for Employment of Students, Jumpstart Program, Provincial Internship Program kag Short-Term Employment Program. Wala man nadula ang Government Help Desk sang DOLE, Pag-ibig, PSA kag Hospital Management Officer Clinic para mag-assist sa mga aplikante sa ilang nga employment-related concerns. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-enjoy ang mga kabataan sa Barangay Monica Gym, City Proper, Iloilo sa libre nga pahampang kag storytelling sa ginhiwat nga Sarap Saya, Learning, Tasting and Loving Filipino Food. Ang programa parte sa ikawalo nga Filipino Food Month celebration nagitpangunahan sang syudad sang Iloilo. Nagkip sa mga dinapit nga bisita sa kahiwatan ang si Chef Sao Sufek sang Cambodia, Lenny Ledesma, focal person sang Iloilo Cities UNESCO Creative Cities Network, MICE Iloilo City Director Leah Lara, kag Barangay Monica Captain Tas Espinosa. Tinutuyo sa aktibidad nga mapasanyog pa ang ihibalo kag pag-apresyar sa mga kabataan sa Ilonggo food kag Filipino cuisine. Kung madumduman ginhiwat sa syudad sang Iloilo ang nationwide opening sang Filipino Food Month nga may tema Connected by Taste, Filipino Food in the Flavors of ASEAN. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala untat ang Police Regional Office 6 sa pagpapas sang problema sang illegal nga droga sa Western Visayas. Sa unang nga quarter sang tuig 2026 naglabot sa 185 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang natipon sang kapulisan. Sa nahinabitan nga aktibidad 27.2 kilos ang shabu kag masobra 200 grams ang marijuana. Ini ang natipon sa 404 anti-drug operations sa diin 507 kadurugista ang nadakpan. Ang natipon nga shabu nagataas sa 89.42% kung ipaanggi dinhi sa first quarter
sang 2025. Ginapabugal sang Police Regional Office 6 sang tanan nga operasyon, resulta sang masangkad man nga intelligence monitoring kag koordinasyon sa partner agencies kag community informants. Radyo Pilipinas News. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Amayado mga headliners, buwas nagintipon sa hulot balitaan sang DYLL, Radio Pilipinas, Iloilo. Sa akon mga partners sa technical side sa studio, Rochelle Jones Otahero. Sa bahin sang transmitter, Pipoy Magallanes. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at